Kumusta kayong lahat? Hello Scorpio, ito ang inyong April 2025 reading. So, isimulan natin sa inyong general. Okay, so tignan natin ano bang meron sa inyo ngayong April 2025 and tignan natin ano ba yung mga advice cards na gustong ibigay sa inyo ng mga baraha or ng universe. Okay, so kuha tayo ng cards. Page of Pentacles, Three of Cups, Knight of Cups, Six of Wands, Two of Wands, Age of Cups, Page of Cups, Ace of Pentacles, Swords, Four of Swords, and Queen of Wands. Okay, Scorpio, anong nangyayari dito? You have the Page of Pentacles and you have the Three of Cups here. So, nakikita ko rito na Scorpio, pagdating sa pagdating sa pera, pagdating sa time mo, hindi ka ganun masyadong, kumbaga hindi ganun ka libre. Hindi ka ganun ka duwag sa ngayon. Kumbaga madami kang ginagawa, madami kang pinagkagasusan. Pero at the same time, sa April, nakikita ko na ang dami-dami mong kailangan kitain, ang dami-dami mong kailangan kausapin, madaming kailangan na makipagkita sa'yo, ganyan. So andun yung challenge sa'yo na paano mo hatiin yung oras mo, paano mo hatiin ang pera mo, paano mo hatiin ng effort mo sa mga taong ito. So, tingnan natin ano pa bang meron kasi parang napaka-contrasting talaga niya, no? Parang ang ibang klase yung ano nito, yung situation. You have the Knight of Cups here. Nakikita ko dito Scorpio that sa lahat ng nakikita mo, sa lahat ng nami-meet mo sa April 2025 ay binibigyan mo sila ng importansya, binibigyan mo sila ng tamang communication, maganda yung pakikitungo mo, maganda yung intention mo. Okay? In the past, nakita na ng mga tao kung gaano ka kagaling. Alam nila na ikaw ay kung ano ang kaya mong gawin. Ano? Ikaw ay napaka ginagalang ka ng mga tao around you. You have the Two of Wands, Scorpio. And itong Two of Wands ay sinasabi na ikaw ay nagpaplano, sinusubukan mong gumawa ng mga, hinahanapan mo ng solusyon yung mga bagay, nag-iisip ka ng desisyon kung paano ka magdedesisyon sa mga bagay-bagay around you. Mas nagiging planado ka. Nagpaplano ka ngayon nakikita dito na hinahanapan mo ng solusyon, ano yung pwedeng mangyari, ano ba yung posible mong magkaroon ng konting challenges in the future, iniisipan mo siya ng solusyon. And napakaganda nito kasi hindi ka basta-basta lang na nagdesisyon. And makakatulong to, no? Makakatulong yan. You have the Ace of Cups in April 2025 and nakikita ko dito na merong renewal of some sorts, merong pagbabago pagdating sa emotion, merong pagbabago pagdating sa mga pakikitungo mo sa mga tao and how you are, kung paano ka sa sarili mo, kung paano ka nagkakaroon ng paano ba sabihin to? Kung paano ka nagkakaroon ng resolve emotionally, kung paano ka nagkakaroon ng, ano ba yung resolve? Kung paano napapanatag na lang, kung paano ka magkakaroon ng kapanatagan sa sarili mo. Ayun, nagkakaroon ka ng ganong natututunan sa sarili mo. Nakikita mo sa sarili mo kung paano ka nagmamature emotionally. Masaya yung pakiramdam nito, hindi siya yung tipong nakakagalit or kailangan mong dumaan sa isang away para lang magkaroon ng ganito. Hindi. Napakaganda ng feeling nito. You have the Page of Cups and the Ace of Pentacles.
etong Page of Cups, sinasabi dito na may mga tao around you na siguro hindi ganun magiging yung mga expect mo mga taong medyo immature or mga taong hindi masyadong nagiging mabuti para sa iyo, or parang expect mo, alam mo yun, wala kang ina-expect na malaki para sa mga taong ito, pero magugulat ka na lang na sila yung iba yung pinapakita nila. Tapos ikaw naman, at the same time, siguro natutuwa ka na parang binibigyan mo sila lalo ng time, binibigyan mo sila ng, alam mo yun, parang yung bukal sa loob mo na magbigay, lumalabas siya doon because may mga taong hindi ka nag-expect ng kahit ano, pero ayan, meron at meron. Nagkakaroon sila binibigyan kanila ng pagkakataon na magkaroon ng bagong pagkakakilanlan sa kanila. So, anong advice sa'yo ngayon, Scorpio? Ang advice sa'yo ngayon is galaw-galaw. Yun ang sinasabi dito is galaw-galaw. Gumalaw ka, kumilos ka, masyado kang nag-relax, kumilos ka ng konti, gumalaw ka. Ano ba yung kailangan gawin? Ano ba yung kailangan isipin? Ano ba yung kailangan pagplanuhan? Ano ba yung kailangan na gawin ngayon na? Gawin mo na yun now na. Kasi kung hindi mo daw yun gagawin, then mawawalan ka ng control, mawawalan ka ng passion, kasi minsan hindi mo na ma-enjoy ang mga bagay kung masyado kang gulat sa mga nangyayari, kung masyado kang gulat sa mga bagay na alam mo yung biglaan na kailangan mo nang gawin, parang hindi mo ma-enjoy yung proseso ng mga nangyayari sa buhay mo. Kasi sabihin na lang natin na sa trabaho mo may mga kailangan tapusin, tapos alam mo yung pakiramdam na hindi ka gumalaw ngayon, tapos biglang ayan na, hinahanap na ng boss mo kung ano yung kailangan mong gawin. Doon ka ngayon nagpapanik, doon ka ngayon magmamadali, na kesa na gumagalaw ka na ngayon para unti-unti na-realize mo na ang saya pala ng trabaho nito, ang saya ng ginagawa ko, ganyan. So, yun yung pinaka-mensahe sa inyo. Okay? So, kuha na tayo ng advice cards. Okay? First advice card mo is get to know each other, learn to meet another's need for love. So kung may mga tao na pakiramdam mo ay kailangan mo makilala ng konti, ganyan, bigyan mo ng pagkakataon, bigyan mo ng time para magkaroon ka ng bagong way na maintindihan yung isa't isa, and para makilala mo kung ano ba yung pangangailangan niya, ano ba yung pangangailangan mo. Importante yun, lalong-lalo na sa mga tao na hindi pa masyadong lubos na kilala yung isa't isa. And para sa'yo, ito yung kailangan mo. Siguro magkakaroon ka ng bagong appreciation sa taong mapipili mong makakilala pa ng mas malalim, ganyan. And magkaroon ng, para lang maintindihan nyo kung ano ba yung kailangan nyo sa isa't isa. Pwede namang pamilya mo to eh. Pwede ba? So, ayan. Baka naman kailangan mo lang na mag-effort. Next mong advice card, Scorpio, ay ang slow down. Pause and allow things to unfold. May mga bagay na wino-worry ka, na may mga bagay na iniisip ka, na papanaginipan mo. Minsan, hayaan mo lang na, alam mo yun, yung proseso, mangyari yung proseso. Minsan sa dami mong iniisip, hayaan mo lang. Kumbaga, bakit ka ba nai-stress? Kumbaga, wag mong iisipin na nakaka-stress. Minsan, slow down ka lang, ganyan. Alam mo yun, parang gawin mo lang kung ano yung dapat gawin. And hindi mo siya dinadala sa pagtulog. Kasi, kailangan mo lang talagang i-allow na kung ano yung nangyayari. Okay? Next is worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. So kung ikaw ay iisipin mo lang na nag-aalala ka sa mga bagay na iniisip mo, baka ito yung mangyayari, ito yung ganito, ganyan. Wala namang mangyayari, di ba? So, ayan, sinasabi na sa'yo, Scorpio, na wag mo nang hayaan na ang pag-alala ang maging pangunahing nararamdaman mo.
Okay? Next is failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Huwag ka matakot na magkamali. Kung magkakamali ka, ito yung time for you to learn from that mistake. Ito yung time for you na magkaroon ka ng bagong natutunan. Diba? Hindi naman ito masama, kung hindi naman ito yung tipong hindi naman ito yung hindi magiging mabuti para sa'yo. It's just that huwag ka matakot na pag may ginagawa kang bago, okay lang yan. Magiging maayos din yan. Next advice card mo is ideal course of action. Sa hinaharap mo ngayon, ano ba yung pinakamabuting gawin? Mag-isip ka. Kasi hindi naman to lalabas kung hindi mo alam yung solusyon eh. Pero ikaw, may kakayahan ka para harapin ang mga suliranin, ang mga challenges sa buhay mo. Ano ba? Tanungin mo sa sarili mo, ano yung ideal course of action? Ano yung pinaka magandang gawin dito sa nangyayari sa'yo? And kung iisipin mo yun, alam mo sa sarili mo kung anong gagawin, then yun ang sundan mo. Kasi ito nga kayang-kaya mo naman talaga siya. And kitang-kita dito na you have what it takes. Nasa sa'yo. Kaya mong harapin ang mga nangyayari, ang mga challenges mo. Kaya mo siya kasi, ayan punong-puno ka ng kaalaman. Next is potential gateway. May opportunity for you. Merong pinapakitang bagong mundo, bagong mga possibility. Iba ito sa nakasanayan mo, iba ito sa mga nangyayari in the past. Kung noon ay pakiramdam mo ay gamay na gamay mo na ang isang bagay, baka may darating na lang na isang opportunity na ikaw ay maging madiscover mo na may bago pa pala. Alam mo yun, pwedeng sa trabaho to. Sabihin natin trabaho mo, buong buhay mo, isa lang ang trabaho mo. Pero merong opportunity for you na makikita mo na pwede pa ko palang gawin ito. May bago pa palang pwedeng mangyari. May pwede pa pala akong gawin. So, yun yung sinasabi rito and yun yung kailangan mong maintindihan sa sarili mo. Or, kumbaga, paghandaan mo sa sarili mo na baka nga naman talaga, open ka na magkaroon ng iba pang experience. Next is energy work. Baka kailangan mong kailangan mong mag-meditate, kailangan mong balance ng chakra, ganyan. Kung ganun ka, kung mahilig ka sa mga ganyan, why not? Subukan mo, baka naman makakatulong yan sa'yo. Baka kailangan mo ng konti pang push. So, next is chanting. Ayan, meditation ulit. Kung gusto mong kumanta ka. Do something that expresses your soul, that expresses kung ano yung gusto mong mangyari, ano gusto mong sabihin, kung ano yung mga bagay na kailangan mong ilabas ang iyong nararamdaman. And one way is through chanting, and one way is through clearing everything through chanting. Next is reconsider. Ano pa ba yung ginagawa mo? Ano pa ba yung mga bagay na napagdesisyonan mo na? Baka naman pwede mo pang pag-isipan, baka naman may iba pang pagkakataon na pwedeng gawin ng mga bagay, baka naman hindi lang isa ang pwedeng maging solusyon sa mga nangyayari around you. Okay? Kasi may mga pagkakataon na hindi mo naman alam mo yun, minsan yung naiisip mong solusyon, hindi lang yun yung solusyon. So reconsider. Next is ask for help from others. Huwag kang matatakot na humingi ng tulong sa ibang tao dahil sinasabi rito that may mga taong willing na mag-extend ng help para sa iyo. And gustong-gusto ko nilang tulungan. So bakit hindi ka humingi ng tulong sa ibang tao? Walang masama na humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi yun pang-abala ng ibang tao. Pero kasi kung ikaw mismo isipin mo, kung may mga kaibigan ka na handa kang tutulong, and gagawin mo yon because kaibigan mo sila, and masaya kang gagawin yon, naisip mo din ba na may mga taong gusto din ikaw tulungan? So, ayun yun. Yun yung point nun. Huwag mong iisipin na nakakaabala ka. Kasi kung kailangan mo talaga ng tulong, ask for help. Next is doubt.
Offering all to the divine. Also, ask for help hindi lang sa ibang tao but also sa Diyos. Next is doubt. Offering all to the divine doesn't mean negativity never arises, but you can say, free me from this prison of doubt. I cast this burden to you, show me your will, and restore me to faith and confidence. Kung meron kang alinlangan, ibigay mo yun sa Diyos. Lahat. And sabihin mo na tanggalin lahat ng pakiramdam na parang ikaw ay may nag-aalinlangan ka, ikaw ay, alam mo yon, kailangan mong tanggalin lahat yon, kailangan mong isuko yon sa Diyos para ikaw ay magkaroon ng tiwala sa sarili at magkaroon ka ng, alam mo yun, kaya mong sabihin sa sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay. Okay? Next is service. You stop using the universe to try to get what you want and start asking love to use you. You offer all and want to be of service. Ironically, many desires become fulfilled without grasping or manipulation. So, minsan diba sinasabi natin, bahala na ang universe, bahala na ang ganyan. Pero kung iisipin mo na, kung babaliktawin mo, let the energy of love use you para gawin kung ano yung mga mas makakabuti sa ibang tao, mas makakabuti para sa'yo, then mas maganda siya kasi ginagawa mo lahat because of love. Ginagawa mo ang mga bagay because may mga ano bang tawag doon? May mga bagay na parang minsan ginagawa ng mga tao because gusto nilang makamit yun, mayroon silang sariling interest, ganyan. Pero, hindi siya laging nakakabuti para sa lahat. Okay? So, next advice card tayo is Nettle. Boundaries and caution. So, mag-iingat ka din na minsan baka nakaka-over, kumbaga over the bakod ka na, baka naman sobra ka ng nakaka-invade ka na ng boundaries ng ibang tao. So, wag masyado, no? Kasi baka minsan, baka may magalit, ganyan, kung hindi naman, kung masyadong private na yung mga pinag-uusapan, wag mo na masyadong idiin. So, yun lang. Next is Amethyst. Psychic abilities and behavior patterns. Minsan may mga baka yung iba sa inyo kailangan ng amethyst to enhance whatever abilities you have or kung ano man yung nararamdaman mong pwede mo pang gawin na ma-enhance siya. Also, use amethyst kung meron kang mga ginagawa na pakiramdam mo pwede mong matulungan pa na sana ma-control or what, amethyst can help. And kung may mga, kunwari lagi kang galit, hawak ka ng amethyst. O kaya minsan parang pakiramdam mo masyado kang bigla-bigla ka nag-decide sa mga bagay. So, pwede mong gamitin ang amethyst for that. Okay? Next. Pay yourself first. Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you'll have savings to invest in your present and your future. So, kakalimutan na bayaran mo yung sarili mo, mag-enjoy ka ng konti. Diba? Kung ikaw ay masyado kang nagtitipid ngayon, magbigay ka ng konti. Kahit yung maramdaman mo man lang na parang, ay, ang sarap neto. Next is, it's safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to bless you through you as it blesses. Pagka nag-receive ka, hayaan mo lang na mag-receive ka ng blessings ngayon kasi hindi lang naman yan ikaw ang nagbe-bless pati yung ibang tao. Kaya, okay lang. Kung sa tingin mo bibigyan ka pa ng biyaya, pagpasalamatan mo, mag-thank you ka, hayaan mo lang yon. And
of course, maging thankful ka, maging grateful ka. Napakaganda nun for you. And yun yung sinasabi na kailangan mo dito. And ayan, huwag mong kakalimutan na bigyan yung sarili mo ng time to enjoy. Yan ang reading mo, Scorpio, and I hope to see you in the next reading.